Malapot talaga siya mga kabisdak. Tapos lagyan mo ng condensed milk mga kabisdak, ay winner. At kapag nirub mo yung kanyang ilong, ito kanyang malaking ilong, it brings good luck daw, tsaka magkaka-baby ka. Ang ganda ng kulay mga kabisdak po, parang green tea. Marap lang yan si Daddy Insoy pero hindi yan chicks boy. Hello mga kabisdak! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! How are you? Oh yeah! Good morning! Good afternoon! Good night sa mga viewers natin dyan, sa lahat ng ating mga kabisdak viewers! Hello guys! Kumusta? Kumusta? Medyo wala na ang aking ubo. Wala na po ang aking sipon totally. Yung aking ubo, sa gabi na lang siya umaano. Sabi ni Daddy Insoy, kung hindi pa daw ito mawala this week, magpapa-check up na kami. Wala naman akong guys, walang sakit sa ulo, walang hindi matamlay yung aking katawan, walang lagnat. Yung ubo ko lang talaga is matagal siyang nawala. So, tingnan natin yung Papunta ako sa bahay ni Bianan, may dala akong shopping bag. Magsa-shopping ako sa bahay ni Bianan. Magsa-shopping, mag-grocery, hindi. Sabi ni Bianan, dalhin ko daw kahapon, weekend kahapon, sabi niya. Dalhin mo yung kamote. Lutuin mo doon sa air fryer kasi walang air fryer si Bianan. Ayaw din ni Bianan sa tunog ng air fryer. Dalawa po ang aming air fryer, may yung malaki at maliit. Yung malaki, dinala namin dito. Nung nung nakatira kami dito habang under construction, ongoing yung construction sa ating bahay. Ayaw ni Bianan sa sound kasi ang ingay daw ng air fryer. So binalik ko sa aming bahay. Sabi niya kahapon, magluto ako ng kamote. Dalhin ko yung kamote niya dito. Magluto ako sa bahay ko. And then, alam kasi ni Bianan. Alam po ni Bianan na gusto ko ang kamote. Kaya yun. I-check natin yung tinanim ni Daddy Insoy na lettuce. Kung nabuhay ba sila guys. Yung tinanim na lettuce ni Daddy Insoy sa Eco House. Nasa bayan po si Bianan kasi may mga schedule ng check-up, health check-up ang mga matatanda. Lahat dito ng mga matatanda pumunta sa bayan kaninang umaga. Yan po ang tunog ng spring. Yung mga ibon is lumalabas na po sila, nagiging busy na sila paghahanap ng pagkain. Let's check. Hindi pa rin kinuha ni Binan yung jujube. Ay, buhay sila mga kabisdak. Buhay sila, oh. Yan, buhay, buhay. Buhay po, oh. Alive po ang ating mga... Alive, alive, my lettuce is alive. My lettuce is alive, alive forevermore. Hallelujah. Guys. Let's go mga kabistak. Yung kamote ni Bianan, dito po niya. Yan o si Little Insoy po ang may gawa niyan. Ang dami po niyang talaga dito. Siya po ang salarin dyan. Dito. Oh, wala. Siya po ang may salarin yan. Ito po yung kamote. Ito yung mga kamote natin last year, guys. Dito namin siya nilalagay sa loob ng kwarto kasi mainit-init man sa bahay para hindi po sila mag-frozen. Alam niyo yung kay Hubog Boy, nabigay niya sa amin. Kay Gentle Boy pala. Nasayang yung isang box na frozen dahil hindi po agad pinasok sa bahay ni Gentle Boy nung nag-start ng lumamig. Doon lang niya nilagay sa labas sa kanilang bodega. Late na niyang na pasok sa loob ng bahay. Ano na siya? Ganito ba? Dapat ganito, oh. Hindi po siya. Ito.
Ito siya guys, sira na po yan. Hindi niya kinaya. Sira siya. Oh, ano siya, oh, tatapon na natin to. Ganito, perfect ang kondisyon. Kahapon, nagluto ako nito. Dinala ko sa bahay, nag-air fry na ako. Dinalhan ko si Biana ng lutong kamuti kahapon. Sabi niya, magluto ka pa. Alam niyo last year, kung naalala niyo, di ba may ano man ako nung nagpaturok mi ito ba? Kami yung gumawa ng seedling ng mga kamuti natin. Yung ganito na mga tumutubo sa kamuti, kinukuha namin yan, kinukuha niya biyanan, tapos tinatanim niya sa pot, nilalagay niya dito sa loob ng bahay. Pinapatubo niya. Ito po yung tinatanim namin. Pag malaki na to, nagkakadahon na. Ito yung tinatanim namin. Usually, last week of May or sa June, kami nagtatanim ng kamote. Ito yung gamit namin pangtanim. Pero this year, sabi ni Milan, ayaw niya kasi hindi daw maganda. Bibili daw kami ng kamote seedlings sa tindahan, sa nursery. Hindi na kami yung magpapatubo kasi hindi daw maganda yung resulta. Hindi kami marunong. Ito ba? Last year, di ba? Natutulog kami. Diyan sa sala ni Bira, natutulog kami na may mga kamuti dito sa aming uluhan. Okay na yan, guys. Next time ulit. Okay na yan, pero kuha ng kuha. Ang ganda, oh. Okay. Dito yung sombrero ni Bianan. Ito po ay tungkod ni Bianan dyan. Yan. Here is our kamote mga kabisdak. Yung mga coconut milk ko, 4 ito na cans. Doon ko nilagay, oh. Opo. Ayan yung ating Thai coconut milk. And then our kamote. Let's go! Yes, magluto tayo ng tinutuwa. Na-miss ko na po ang Pilipinas. Ang ganda po ng ating mga kamote, no? Before po ito in-stock sa loob ng bahay, hinugasan muna niyan mga kabisdak kaya malinis na po siya. So, pwede natin siyang hindi ugasan, balatan agad. Meron pa rin siyang mga dagta, oh. Alam ko na ang English ng dagta. Salamat po sa mga nag-comment. Sap. Sap ang English ng dagta. Kahit matagal na po siya sa kwarto, may dagta pa rin siya mga kabisdak. Hindi siya dry. Sana all. Sana all may dagta. Kung tatanungin niyo ako alin ang mas masarap, kamote sa Pinas or kamote sa Korea, depende. Kasi may mga klase na masarap, meron ding hindi. Ito, parang Siete Flores ang kanyang klase. Masarap, pero masarap po ang kamote sa Korea, pero para siyang yung talong nila na matubig. Yung parang ganon. Yung, di ba sa Bisaya pa o lagat-lat ba? Marami siyang tubig, mga kabistak. Masarap, matamis. Pero yun nga, yung flesh niya is matubig. Ito, may mga nanubo ng mga pwedeng Si Daddy Insoy pala mga kabisdak is nasa Seoul, kaya ako lang po mag-isa. Si Little Insoy nasa school na. Hindi po araw-araw ang aking pasok sa school. Tuesday, Thursday and Friday lang. So Monday and Wednesday wala pa akong pasok. Nandito lang ako sa bahay. Tas kung summer, spring, summer and autumn, tumutulong ako sa farm at pumapasok din sa trabaho sa school. Yung kwento ko sa inyo, yung friend ni Daddy Insoy.
Mamaya na lang kapag kumakain. Mamaya ko na ikwento sa inyo para may abangan. Kayo din ba? Mamadaliin ko itong ating ano. Konti lang po ang ating gagawin kasi ako lang man ang kakain. Yung dalawa nga i-air fry ko for LE. At gagawa din ako ng spinach pancake. Ginawa ko na ang spinach pancake nung isang araw at nagustuhan po ni LE. Gagawa ako ulit for ano niya, snacks niya mamayang gabi. O yan lang, dalawa lang ang gagawin natin kasi hindi ko mauubos. Hahaluan natin ng gata and then hindi po ako maggamit ng sugar kasi tada! Baliktad. Meron po tayong Alaska. Alaska kondensada mga kabisdak. Yan po ang ating gagawing pampatamis. Maganda to oh. Kasi may ano siya, ganito ba? May ganito siya mga kabisdak. So, hindi ka mag-worry kung hindi mo mauubos. Maganda. Good job, Alaska. Nagustuhan ko po ito. Kaya yan yung dinala ko, hindi yung mga can. Style ng aking lula, ganito oh. Yan. Tapos, lagyan natin ng kanin. Pwede ding munggo mga kabisdak pero matagal man yung munggo. May munggo ako dyan. Matagal ba kailangan ko pang ibabad yung munggo overnight para mas mabilis siyang maluto. Yan, okay na yan. Lagyan natin ng tubig. Ito na, konting tubig lang kasi marami tayong gata. Ayan. Alam niyo po ang sekreto sa masarap na, para naman itong binignit. Lagyan mo ng asin. Konting asin lang mga kabisdak. Po. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal kasi nga may condensed milk ako. Condensed. Ang bango. Ang bango ng gata. Mas mabango to kung may pandan leaves pa yan. Yan po ang ginagawa na doon sa amin kapag magbinignit, may pandan leaves. Ang kulang na lang nito is munggo, sago, langka, gabi, saging. Ano ba ang sangkap ng binignit? Parang yun lang mga kabisda. Oh guys, ang ano niya, ang ganda niya tingnan. Malapot kasi. Malapot talaga siya mga kabisdak. Ay, natatakam na ako. Okay, tikiman time mga kabisdak. O, pangalawang beses ko na sinabi yun, oh. Malinamnam. So, yung ano pala guys, ang pinunta ni Daddy Insoy sa Seoul is may best friend po siya doon since college. Yan talaga yung pinaka-close niya. Best friend talaga naman. BFF, super BFF number 1. Si Hisog yung upa. Tumawag si Hisog yung upa last weekend pa. Gusto daw niyang makipag-meet kay Daddy Insert. Although nag-uusap naman sila sa cellphone, pero iba din kasi yung personal na magka-kausap ba. Kasi itong si Hisog yung upa, laging may problema sa kanyang kinakasama. Yung girlfriend niya, matagal na silang matagal na silang mag-shota. Napakasal na pala, opo, pero ano lang, dito sa Korea kasi, parang civil wedding ba, pero no need na ng ceremony, pupunta lang sila doon sa
barangay hall or sa local registrar o ganun, sabihin na I'm married, ganun na, we are married, tapos i-change lang yung civil status. Ganun lang ka-easy mga kabisdak ang kanilang pag-change ng civil status. Same like kung mag-change ka ng pangalan, napakabilis lang dito sa Korea. So nagpakasal sila guys. Walang ceremony, walang parents. Si Sugyong kasi wala ng parents. Kasal na sila pala. Hindi ko lang ma-remember kasi nga yun. Ang kanilang wedding is walang ceremony. Nung nasa city pa kami, kapag nag-aaway sila ng kanyang syota pa niya noon, pumupunta siya doon sa bahay, nagugulat na lang ako, nandyan na sa labas ng bahay namin. Or minsan sinusundo ni Daddy Insoy sa train station. Pag nag-aaway sila is lumalayas yung lalaki. So yun, nag-aaway sila. Pero ngayon kasi is nasa countryside na kami, malayo, nasa Seoul sila. So, at hindi rin siya pwedeng, guys, yung nagsusuka kung magbabiyahe. Opo, kung magbabiyahe sa bus, nagsusuka siya, kaya hindi siya pwedeng bumiyahe. So, si Daddy Insoy ang pumunta doon sa Seoul para damayan ang kanyang friend. Opo, ganyan po kabait na kaibigan si Daddy Insoy. Nag-away sila guys. Alam mo yung nag-away sila pero hindi sila naghihiwalay. Opo, yun ang maganda sa kanila kasi away-away lang, walang hiwalayan. So yun, ang madalas nilang pag-awayan ay yung matigas ang ulo ni Unni. Mabait naman si Unni pero matigas ang ulo. So yun, ang madalas po nilang pinag-aawayan yung hindi nakikinig yung asawa niya, si Unni, kay Hisog yung Opa. Kasi ayaw ni Hisog yung Opa na palagi bang naga-shopping. Grabe, na-addict naman sa shopping yan si Kumakuni mga kabisdak. Everyday po may parcel na dumadating sa kanilang bahay. Yun. As in, na-addict daw. Lagi daw sinasabi na, wala na akong bag, wala na akong shoes, wala na akong damit. Hindi daw niya maintindihan. Yan din po ang pinag-aawayan namin ni Daddy Insoy noon. Nung bago pa lang kami nakabistak. Yung mga 1 year, first 2 years ko dito. Tayo mga babae, no? Gusto natin mag-shopping, no? Parang addictive kasi ang shopping, mga kabistak. Ewan ko ba? Pero nung nag-away kami ni Daddy Insoy about, hindi naman away, parang nag-complain lang si Daddy Insoy ba? Tapos pina-realize niya sa akin. Yung, hindi maganda yung effect ng shopping na parang compulsive buyer na ka ba na kahit hindi mo kailangan, binibili mo, lalo na kung naka-sale. Tapos, once ko lang ginagamit and after that, ayaw ko na siya gamitin kasi for me, hindi na siya maganda. Ewan ko ba kung ako lang ganyan? Noon, ganyan ako mga kabisdak kapag may bago akong bili na damit, first time kong suot maganda. Tapos second time, ayaw ko na, parang hindi na siya maganda. Kaya siguro tayo mga babae, bili ng bili, shopping ng shopping. Kasi for us, once na gamit na, hindi na maganda. Hindi ko sure kung ganyan din ba kayo. Di ba lagi tayong open sa closet? Wala na ako damit, so bili. Natatambak, alam niyo yung closet namin, sobrang tambak ng damit. Pero ang naiinis si Daddy Insoy sa akin kasi kahit na bili ako ng bili ng damit, once ko lang ginagamit. Tapos, kung ayaw ko siya, hindi ko na ginagamit ulit mga kabistak. Paulit-ulit yung gusto ko lang, yung pinakagusto ko, yun yung paulit-ulit na sinusuot ko. Ganyan po ako mga kabistak. Pero, parang kung tingnan mo ako, wala akong damit kasi paulit-ulit yung mga damit ko. Pero, sa totoo lang, nandyan sa closet marami. Kasi yung binibili ko na siya online. Ang online, hindi maganda talaga ang online shopping. Kasi minsan maganda siya sa pero pagdating pa rin, pwede mo naman ding i-return. Pero parang nasasayahan ako ba, sinusuot ko siya. And then, kinabukasan, after kong sinuot once, ayaw ko na siyang suotin ulit. Yung pinakagusto ko lang yung paulit-ulit kong sinusuot. Ewan ko ba? So, after nag-complain ng malala si Daddy Insoy noon about shopping, hindi na ako guys. Na-realize ko na hindi siya maganda. So, kung bumibili ako ng damit, yung kailangan na talaga. As you notice, yung wedding, yung damit ko sa wedding ni Sojong, yun din ang sinuot ko sa wedding ni Sudam. At yun din ang isusuot ko sa wedding ni Hira. At I think yun din ang isusuot ko sa wedding ni Hira. Hira, ni Sudam sa May. Parang,
na ano na ako ba, thanks to Daddy Insoy kasi pinarealize niya sa akin na, although wala namang mali mga kabista kung gusto, kung mahilig kasi kayo sa shopping, basta ano lang, hindi lang sobra ba, unlike kumakuni yung asawa ni Hisog yung upa, na araw-araw daw may parcel, araw-araw naga-shopping, tas hindi daw nakikinig sa kay Hisog yung upa. Yun ang pinag-aawayan nila mga kabistak. Tas I think meron pang ibang bagay, pero yun talaga yung highlight. Kasi hindi daw nakikinig sa kanya si Kumakuni. Ngayon, ang binibili ko is yung kailangan na talaga for Little Insoy. Kahit for me and Daddy Insoy, hindi kami masyadong bumibili guys, shopping, hindi masyado. Ay, wala. Iba din siguro yung impact kapag nasa countryside ka or nasa city. Kasi sa city, parang yung mga tao doon, mga fashionista, sabay sa uso, lagi nakapurma. Ganon siguro ang rason din. Ako kasi dito lang sa amin, nakapurma lang ako tuwing pumapasok sa school. Ganon lang. Yun din siguro ang rason bakit yung mga taga-city, panay ang shopping, panay na ano na sa shopping, nalunod na sa shopping. Yun. Na-addict din ako sa live selling noon mga kabisdak. Promise, grabe. Yung live selling. Kasi nga, mura ba? Ay, sale ko no. Ay, wag kayong maniwala dyan sa mga sale, mga kabisdak. Kasi imbis na nung dapat mong bilhin is yung kailangan mo, napaparami kasi nakasale na isip mo na mura, sayang. Pero sa totoo lang, napapagastos ka kasi napaparami yung bili mo. May nagsasabi sa akin nga, buti daw ako, kahit kain ako ng kain, hindi nananaba. Nanaba na po ako mga kabisdak. Alam niyo, sabi ni Daddy Insoy, limit ko na daw ito. I think, magasumba na ako ulit. Kasi I feel na mga kabisdak na bumibigat na yung aking dito, yung aking bilbil, lumalaki na kasi yung pants ko. Lumalaki na siya guys ba, para na akong buntis tingnan. Yung dito ko, oh, dito, braso ko lumalaki na. Tapos na po tayong kumain mga kabisdak. Tapos na akong kumain. And ito, ilalagay ko na sa ating ref, yung ating ref magnet. Bigay ni Miss M from Jeju. Ang cute nito. Very good choice, Miss M. Oh, gustong-gusto ko siya kasi meron ito po ay tinatawag na, iconic na symbol ng Jeju Island. Yan po ay tinatawag na Dolharubang or Stone Grandfather. Para siyang lolo, tingnan nyo. Para po siyang lolo, tingnan, ano po, yan. Meron siyang malaking mata at ilong, and then yung kanyang dalawang hands, nasa belly, naka-touch. It's curved from volcanic stones, opo. Dahil ang Jeju, marami pong vulkan doon. I think, ang whole Jeju Island is volcano. Correct me if I'm wrong, mga kabistak. Paki-comment sa mga taga Jeju dyan. Kay Ma'am M, comment diha. Ang dami-dami daw vulkan. Madaming vulkan dyan sa Jeju Island. Ito siya is si Stone Grandfather. It is believed to be the protector of the village daw. At kapag nirab mo yung kanyang ilong, itong kanyang malaking ilong, it brings good luck daw, tsaka magkaka-baby ka. O, so mga gustong magka-baby, punta kayo sa Jeju at irab nyo po ang ilong ni Dolharubang, Stone Grandfather. Ayan. Usually, nilalagay po ito sa kanang entrance ng village kasi protector daw sila sa mga malas, sa mga bagyo, kalamidad. Ayan. Tapos ito ang kanilang famous tangerine. Ilagay na natin at i-ano din natin ito, yung postcard, Christmas card from Ma'am G. I-ano ko din doon mga kabistak kanyan. Tara. Ayan.
Ayan. Uy. Ayan. Yung mga memo namin dito namin nilalagay. I hope one day mapuno natin ito ng mga ref magnet. Sino gusto magpadala pa dyan? Char. Charot lang. Thank you mga kabisdak sa mga lahat na nagpadala. Maraming salamat po. Meron na po tayong from Texas, from Hawaii, from Jeju, from Philippines. Shoutout po Denyo family in Bicol. Maraming salamat po sa inyong patuloy at palaging panunood sa ating mga vlogs. Thank you so much. Hello kay Mami Edith Banson, kay Ma'am Jem Arsolon, at kay Ma'am Cheth. Thank you mga kabistak sa inyong suporta at pagmamahal. At sa lahat ng mga silent viewers natin, maraming salamat po. Anyway, itong gatas na ginamit ko is may chocolate flavor. Soybean milk na yan siya mga kabistak na may chocolate flavor. Pambata po talaga yan na gatas kaya siya maliit. Ang ganda ng kulay mga kabistak ko. Parang green tea. Namiss ko po ang ganito na setting sa Pinas, yung magtambay sa labas ng ating bahay tuwing hapon. Ito ba, namiss ko ang ganito. Ngayon is pwede na, pero hindi ka pwede magtagal. Pwede lang magtambay ng mga 10 minutes sa labas. Naghihintay pa ako kay Little Insoy sa school bus ni Little Insoy. Nandito tayo sa likod. Ayan. Opo, si Daddy Insoy ay kagabi pa lang siya pumunta sa Seoul and then uuwi siya tonight din. Nag-spend siya ng 1 night and 1 day doon sa kanyang friend. Wag po kayo mag-alala. May mga advance ang iniisip dyan. Hindi ba daw ako nag-worry na minsan minsan may lakad si Daddy Insoy na siya lang or minsan yung company trip yung nasa Subic sila. And like now, na siya lang pumunta sa Seoul, kampante ba daw ako na, wala bang babae doon na kikitain si Daddy Insoy? Wala, mga kabistak. 100%, 1000% sure, wala. Ganyan po, kalaki ang tiwala ko kay Daddy Insoy kasi kilala ko si Daddy Insoy, mga kabisdak. Kahit na pumunta siyang Pinas na mga lalaki yung kasama niya, malaki po ang tiwala ko kay Daddy Insoy kasi hindi siya ganyan. Hindi mahilig si Daddy Insoy sa mga chicks, sa mga romance, sa mga basta hindi talaga siya guys. Di siya uwagon ba sa Bisaya pa, di siya uwag. Marap lang yan si Daddy Insoy pero hindi yan chicks boy. Ano lang, tagay-tagay lang yun yung sa kanya tapos usap-usap pero pagdating sa mga babae wala. Hindi yan siya kaya malaki ang tiwala ko kaya kung gusto niyang pumunta sa friend niya, pinapayagan ko mga kabistak na walang halong pagdududa. Hindi ako tumatawag madalas. Tumatawag lang ako tuwing gabi. Hindi ako nagte-text, hindi ako nagche-check kung sino kasama kong nasaan. Wala, guys. Siya din, kapag ako nasa Pilipinas, wala kaming mga ganyan-ganyan. Hindi nga kami nagche-check ng mga phone namin. Itong phone ko, never siyang nag-check, never siyang nag-open. Or lang, nag-open lang kung kailangan niya. Like, yung phone niya is low bat, nagcha-charge. Kailangan niya ng magbasa ng balita online. So, dito siya sa aking phone. Ganyan. Wala kami mga password. Wala, mga kabista kasi wala talaga. And good boy po yan si Daddy Insoy. Yun nga lang, marap, mareklamo. Pero good boy siya pagdating sa mga babae. Wala po siyang ganyan. Anyway. Ayan, hapon na po. Positive 12.
Pero kapag malalim na yung gabi, lumalalim na yung gabi ba, mag-ano pa yan, mag-zero pa yan until early morning. 여보! Anong pasalubong? Nandito na si Daddy Itsoy. Binili niya yung pinabili kong game. Show mo. Pasalubong. Apa, pasalubong. Ay go. Ay go. Shower mo, shower. Ka. 아빠 나중에 먹어줘. 나중에. 나중에 먹어. 앉아. 날이 내려. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoyed this vlog, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video. Ingat lahat!